Hello everyone guys! Welcome back again to our channel and it's me again, Majelica. So, kamusta po ang lahat? So, it's been a while from my last vlog kasi medyo naging busy lang ako and may mga inaasikaso lang kami ni Hubby. And for today's video is, since today is weekdays, as usual, ako lang mag-isa. Si Hubby is nasa work. And today, dahil nag-request siya ng isang ulam na nakita niya daw sa social media, and he wanted to try this one, so he asked me yesterday if possible I can cook this. So your wish is my command, my husband. So ngayon tayo ay magluluto ng beef curry. Actually guys, first time ko lang and nanood lang din ako sa internet kung paano ito lutuin, and pagbigyan na natin si Hubby kasi nag-request din ako sa kanya na half day lang siya ngayon dahil may imimit kaming Pilipina na nag-work din dito sa Moscow and nakatira dito sa Moscow, and uuwi siya ng Pilipinas. Since last time nagpalit ako ng phone, so yung pinagpalitan ko is ipapadala ko siya sa Isabela, which is in province ng family ko, so para may magamit din yung bunso kong kapatid. So samahan niyo ako, tayo ay mag-explore at magluto ng beef curry. Bali pala, meron akong beef dito na binabad na kagabi. So, nilagyan ko lang siya ng garlic and the pepper, lemon, and also soy sauce para magkaroon naman siya ng lasa. So, ang gagawin ko muna guys is igigisa ko muna siya ng bawang at sibuyas. So, bali yan yung gagamitin natin. Baka. So, papalambutin ko muna pero igigisa ko siya. So, okay na yung bawang at sibuyas natin. Ilalagay na natin itong beef. Dapat chicken ang gagamitin ko guys, kaso wala akong chicken para sana mas mabilis lumambot. Beef na lang yung available, so yun na din. So papalambutin lang natin to guys ng 45 minutes kung malambot na siya, or maybe 1 hour. Tomato sauce. Pagkalapot ng ating tomato paste na nilagay kanina, pwede na natin ilagay itong curry powder. Actually guys, ito lang yung nahanap ko dun sa commercial space o mini grocery sa baba namin kasi nga biglaan. Kagabi lang siya nagsabi na gusto daw niyang itry ito. So ito na lang, try natin kung paano naman siyang okay guys. Powder lang to, so lagay natin. Lagyan natin lahat siguro. Actually guys, hindi ako mahilig sa curry. So, lalagay din ako ng coconut milk para lumapot siya lalo. So, optional lang to. Kung meron kayong coconut milk, pwede rin naman. And by the way, 12 noon pa lang dito sa amin ngayon. So, maaga lang ako magluluto, and this is for our dinner later. Kasi nga, diba, minute namin yung Pilipina. And luto na siya guys. So ito, wala nga lang siyang bell pepper kasi nga wala akong stock na bell pepper. Pero okay na to. And this is the beef curry. Sana magustuhan ni Mr. So yun guys, since medyo napaaga tayo ng luto, maaga rin tayo natapos. So may time pa tayo since mamaya pa naman yung dating ni Hubby. So kanina kasi habang nagluluto ako, nag-i-scroll ako sa mga social media accounts ko. And then may nabasa ako dun isang comment, nagtatanong ng kung paano ba daw yung Philippine immigration experience ko during the time na pumunta ako dito. So sa mga hindi nakakaalam guys, okay, so ang pagpunta ko dito sa Russia is first international trip ko. So actually, kung tatanungin niyo ako when it comes sa experience ko sa Philippine immigration, sobrang kaba ko guys. Of course, syempre, first time at international flight. First time ko yun. So, wala pang tatak as in yung passport ko, and bagong kuha ko lang din siya. Pumunta ako dito guys sa Russia is February. Ito yung mga time na very trending yung nangyari sa isang Slovakia at saka Pinay na mag-asawa kung saan nasawi nga yung Pilipinas. So, andun yung inisip ko na talaga na medyo magiging stricto yung immigration, lalo na sa mga ganitong sitwasyon katulad ko na parang Filipina na may partner na foreigner din. So, during that time na in-interview ako ng isang immigration officer, actually mabait naman yung nataunan kong immigration officer. Medyo stricto lang siya, pero understandable naman kasi which is, yung purpose lang naman nila is talagang
ma-sure na lahat ng purpose natin ng travel is yun talaga is legal. Ang haba pa ng pila nun sa immigration. So, nung ako na yung sumunod sa line, babae yung immigration officer na nataunan ko. So, ang unang question niya, tinanong niya sa akin is, saang bansa ako pupunta? Sinabi ko, Russia, anong gagawin mo doon? Imimit ko yung partner ko. And then, dami niyang tanong. Tinanong niya din kung how many times na ba daw umuwi yung foreigner dito. Sabi ko 2 times. And last na question niya sa akin is hindi ba daw ako natatakot. Sabi ko naman, hindi po, confident naman po ako kasi sa 2 times na pag-uwi niya dito sa Pilipinas is una, kasama niya yung father niya. Then second na uwi niya dito is yung best friend niya naman. So kahit pa paano nakakausap ko rin yung mami niya through video call and yung parents ko kako. So nakilala niya na andun na po yung confidence ko na galing naman siya sa mabuting pamilya. Yun lang yung sinagot ko. At take note guys, pag sasagot kayo sa immigration officer, be confident, okay? Pero syempre, hindi rin natin maiwasan yung kabado ang sagot kasi nga syempre first time. And lagi kang mag-i-smile sa kanya, huwag kayong mag-i-inarte-inarte ka pa doon kasi syempre, ikaw yung ini-interview, dapat maging polite ka rin. So, importante din yon. After nung mga basic questions na tinanong niya sa akin, then nag-ask na siya ng kung anong documents ang may provide ko. So, binigay ko lahat ng mga documents na dala ko, including yung affidavit of support, yung mga screenshots ng text and message namin ni hubby, mga pictures namin ng vacation niya dito, yung mga ganon. Tapos lahat ng requirements, tas binigay ko sa kanya, in-scan niya. Then after that, sabi niya sa akin, binilak niya sa akin ulit yung papel, punta ka dun sa window 8. So, ayun, pumunta ako dun sa window 8, pagpasok ko dun, ang dami ring nag-aantay. So, medyo kabado na ako guys kasi ang boarding pass ko, ang boarding time ko is 5:48. During that time, napapunta na ako sa second officer na mag-i-interview sa akin is like 5 o'clock na. Ang daming nag-aantay para dun sa second interview. So, medyo kinakabahan na talaga. Dun na ako talaga guys, kinakabahan. Sabi ko, ang dami. Tapos, 5 o'clock na. So, ayun, nagantay-antay ako dun. And then, ito na nga, natawag na ako. Alam nyo ba guys, sobrang kaba ko na kasi natawag ako for second interview ko sa second officer is 5:15. Kung hindi ako nagkakamali, tama, sorry. 5:15. So, ayun, sabi ng officer sa akin, babae din yung nataon sa akin. Okay naman siya kasi maayos din naman yung pagtatanong. Nag-ask lang siya ng mga documents sa akin. Tapos, tinanong niya rin ako about sa, kung ano nga, kung may anong gagawin ko dun sa Russia. Ganun, same as first officer, kung ano yung mga tinanong. Parang, paulit-ulit lang sila guys ng tanong, minimake sure nila talaga kung nagsasabi kayo ng totoo. So ayun, consistent lang ako kung ano yung sinagot ko sa first officer, yun din yung sinagot ko sa second officer. So sabi, alam nyo ba guys, sa sobrang, syempre late na yung 5:15 na ako na interview, ang boarding pass ko is 5, boarding time ko is 5:45. Yung airlines ko, staff, nandun na nag-aantay na sa akin talaga kasi ako na lang talaga yung inaantay kasi parang yun na nga, di ba, syempre pag boarding time talaga kailangan dapat lahat na ng passengers andun bago dumating dun sa time ng talagang pinaka boarding time mo. So ayun, sabi nung yun ba yung airlines mo? Sabi niya sa akin kasi nakatayo yung isang babae doon. Yes po, sabi ko. So sabi niya, sige, akin na yung mga documents mo dito, isi-xerox copy ko na lang yan. Ingat ka doon ha, sabi niya, just in case na magkakaproblema ka. Sabi niya, alam mo ba yung pupuntahan mo doon? Alam mo ba yung address ng embassy natin doon? Sabi niya, at yun, binigyan niya ako ng parang card kung saan ko pwedeng kontakin, kung sino yung kontakin ko dito just in case na magka-problema ako. Actually, super bait nung nataunan kong second officer din. Okay siya. Kasi nung nakita niyang may nag-aantay na sa akin na taga-airlines, talagang kinuha niya na lang yung mga papel ko, tapos binigay niya nga yung parang contact info ng embassy natin dito sa Russia, sa Moscow. So, ayun, pasalamat na lang ako guys. Tapos sabi nung staff, akala ko ma'am kung ano nang nangyari sa inyo, kung na-offload daw ako. Sabi ko, hindi, masyado lang maraming nag-antay para sa second interview and medyo nahuli ako kako. So, ayun lang guys. Pasalamat na lang talaga ako na na kahit pa paano, syempre kung ma-offload tayo, sayang din yung binayad natin sa ticket. Syempre hindi naman lahat ng airlines nagre-refund, so hindi natin ma-make sure kung refundable pa ba yun kung ma-offload tayo. So ayun guys, pagdating sa requirement naman, siguro gagawa na lang ako ng separate video for that. Pero yung visa ko nga pala guys is private visa. Pumunta ako dito. So yung private visa dito sa Russia is parang binibigay yun sa mga immediate family.
kung husband, kung wife ka ng isang Russian citizen, parents, children, legally adopted child, parang ganon. So, yun, private visa ako for 1 year. And multiple entry siya, guys. So, anytime kung pwede, kung gusto kong umuwi, excuse me, pwede akong umuwi, actually. And hinahanapan ka talaga ng return ticket. Yun nga pala, very important yun, yung return ticket. Yun yung unang-unang itatanong sa inyo, guys. So, ayun lang, guys. And mag-aasikaso na muna ako. And try ko mamaya kung makakapag-video ako, kung mag-meet ko yung isang Filipina na iaabot ko yung cellphone na ipapadala sa Isabela. Okay? So, thank you so much, guys. See you later. A few moments later. We're back and kasama ko na si Habi. Anyways, we are here now at Vadenha Park because our meeting place with the Filipina who I will send the phone in the Philippines is in Vadenha Station. And nag-message siya na medyo malilate daw ng konti dun sa pinag-usapan na time. So we take the chance to do walking to the nearby park since it's only a walking distance from the metro habang nag-aantay. Additionally, this is one of the largest park here in Moscow where you can find a variety of museums and some unique restaurants representing the former Soviet Union countries. And as you can see, guys, they have already started putting some decorations for the Christmas season, and they also setting up the ice skating rink, and this place is the most popular spot for ice skating here in Moscow. Yet we have still time remaining. We headed over to the Atom Museum where there is a science fiction festival happening. Let's check out what's going on inside, and in this section you can catch some kids performances and they got a few computers set up for gaming too. And as for the festival, we checked the tickets and it's really quite expensive for foreigners like me, but for locals price is reasonable. At this moment, lumabas na kami ng museum since nag-text na yung ka-meet up ko na malapit na siya. So, nadaanan namin to, guys. Na-amaze lang ako kasi these are made from Belarus. Kaya andyan siya naka-display sa harap ng Belarus Museum. So, naiabot na namin, guys, yung phone doon sa Pilipinas. Sa ngayon kasi, this is the most easiest way pag magpapadala ka ng something outside Russia. Because after the sanctions, some Western shipping couriers not already operating here. Meron namang iba through China pero mas mahal and mahaba ang proseso. We decided to have a quick bite pero ayaw magpa-video ni ate, so we need to respect also privacy, of course. And that's all for today. Thank you so much for watching and see you on the next one. Don't forget also to subscribe on our channel, Majelica and Denise, the Filipino-Russian couple. Bye-bye!